Magandang araw mga boss. After ko masolve yung problema ni customer sa overheat, ito na yung part 2 ng problema niya naman. Itong preno niya sa likuran, mahina daw kumapit. Actually mga boss, na-check up ko na itong preno niya sa likod. Nalinis ko na yan tapos in-adjust ko. Pero sinabihan ko siya na masyado nang matigas itong brake shoe mo. Kaya subukan mo pa rin kung magiging okay. Pero pag hindi siya naging okay, papalitan na yan ng bagong brake shoe. Kasi mga boss, na-experience ko yan, yung sobrang bigat ng karga mo. Siyempre, pag gumamit ka niya ng preno, mas madiin. Siyempre, maapektuhan din dyan yung brake shoe mo. Masisiksik sa maigi dahil nga sa sobrang kapit nitong brake shoe. Kaya ang mangyayari, kikintab yun na minsan pag nagpreno ka, nag-i-slide na lang siya. Ganun ang na-experience ko. Lalo na't matagal na itong brake shoe mo, tapos hindi ka pa mahilig magpa-brake cleaning. Kita niya naman, medyo makapal pa yung lining niya. Tsaka matigas sa klase. Yun nga mga boss, sabi ko kay customer, matigas na itong brake shoe kaya pag nagpreno siya, umi-slide na lang siya dito sa brake drum. Kaya sabi ko sa kanya, pinakamaganda niyan, palitan na lang talaga itong brake shoe. Sa pagpalit niyan mga boss, kung makikita niyo, gumamit ako ng screwdriver, tinanggal ko itong return spring niya, tapos dito naman sa naglalak sa brake shoe, gumamit lang ako ng plier. Tapos tanggalin ko na itong hold on cap, tsaka hold on pin at hold on spring. Nakita nyo naman mga boss, gumamit lang ako ng plier, inipit ko itong hold on cap, tsaka ako ngayon idiniin yan at inikot para matanggal yan sa pagkakalak dito sa hold on pin. Ipakita ko sa inyo mga boss kung paano bumibitaw itong hold on cap dito sa hold on pin. Bali ganyan ang itsura niyan mga boss, ano? Ganyan. Pag nakalak yan dito sa brake shoe, gagamit ka ngayon ng plier. Itong nasa ibabaw, yan yung hold on cap. Iipitin mo ng plier yan, tsaka mo yun siya ididiin. Pag nadiin mo, pihitin mo yan pakaliwa or pakanan para lumusot itong hold on pin dito sa hold on cap. O di ba? Bibitaw na ngayon siya sa pagkakalak. Matatanggal mo na ngayon itong brake shoe. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan mo, napakadali lang naman gawin. Yung sa ilalim ng brake shoe, ayan yung return spring, yung maliit. Tapos yung brake shoe naman, kung makikita nyo, ayan yung brake shoe na tinanggal ko. Tapos, ito naman yung pangalawang brake shoe. Hilahin nyo lang yan mga boss. Gamit ka ng plier, tanggalin mo yung return spring dito sa adjuster lever niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yan tinatanggal ko. Return spring yan dito sa adjuster lever. Pag natanggal mo na yan, pwede mo nang isunod sa tatanggalin itong return spring dito sa brake shoe kasama itong brake adjuster niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nakakalawit kasi yan eh. Tanggalin nyo lang. Tapos, ibuka mo na ngayon itong parking lever. Gamit ka ng circle plier para maitulak mo itong spring dito sa handbrake cable at mailusot mo yan dito sa parking lever. Ayan mga boss, diba? Nailusot ko na siya. Tapos, gamit ka ngayon ng flat screw para matanggal mo itong C-clip dito sa adjuster lever. Itulak mo lang yan mga boss, matatanggal mo na itong C-clip dito sa adjuster lever. Medyo maliit lang yan, pero madali lang yan matanggal mga boss. Ayan o, tanggal ko na siya o. Disconnect mo na ngayon itong adjuster lever dito sa brake shoe. At isunod mo naman dyan yung parking lever. Ayun naman susunod mo tatanggalin. Ayan, medyo matigas yan mga boss, kaya ang ginagawa ko dyan, pinapalo ko yan ng flat screw para bumuka yung C-clip niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako ng plier, tapos yung malaking flat screw, tsaka ako ngayon siya pinalo para bumuka yung C-clip. Ayan ang diskarte dyan mga boss eh. Ayan o, bumuka na siya, di ba? O, pwede mo na ngayon matanggal itong C-clip niya dito sa parking lever. Kasi kailangan mga boss, matanggal mo itong parking lever dito sa brake shoe para mapalitan mo na yan ng bagong brake shoe. O, yan na yung lumang brake shoe mga boss, at tanggal ko na siya. Ito na ngayon yung bagong brake shoe mga boss. Ayan. O, di ba? Ilagay mo na ngayon dyan yung parking lever mo. Tapos yung C-clip, isunod mo na rin sa ilalagay. Ayan mga boss, kung makikita nyo. May gatla yan eh. Ipasok nyo ito sa gatla itong C-clip para mag-lock siya dito sa parking lever nang hindi siya bumitaw. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit lang naman ako dyan ng plier. Tapos, ipitin nyo ngayon itong C-clip kapag pumasok na yan dito sa gatla niya, para hindi na siya bumitaw dito sa brake shoe. O di ba mga boss, kung makikita nyo, simpleng-simple lang naman. Tapos subukan nyo ngayon igalaw-galaw itong parking lever niya. Dapat hindi siya mahigpit mga boss, importante yun. Para pag nag-handbrake ka, tapos ibinaba mo na yung handbrake mo, mabilis din siyang mag-release. Kasi minsan may ginawa ko mga boss, bagong palit yung brake shoe niya, pag-release niya ng handbrake, pag atras niya, tug, may gumaganon. Yung pala, yung handbrake niya, nakakapit pa. Dahil nga yung parking lever, masikip, mabagal siya bumalik. Kaya nangyayari, nagkakaroon siya ng ingay. O balik na ako sa trabaho. O inilagay ko na itong brake adjuster, tsaka yung return spring dito sa brake shoe.
Pati itong adjuster lever mga boss, isunod ko na rin yan sa ilalagay. Tapos isunod mo naman sa ilalagay itong C-clip niya. Tsaka mo ngayon gamitan niya ng plier para maitulak mo siya at pag-lock nang sa ganon hindi matanggal itong adjuster lever mo. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong return spring dito sa adjuster lever. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ikakalawit ko lang naman itong return spring dito sa adjuster lever, tapos i-connect ko yan dito sa brake shoe. O diba, okay na siya? Pwede mo na ngayon i-connect yan dito sa handbrake cable niya. Pero bago yon, gagamit ka ng plier. Itulak mo muna itong spring dito sa handbrake cable mo. Gamit ka pa ng isang plier, tapos itulak mo yan mga boss para itong spring lumayo at maging open itong kable. Nang sa ganon, mailagay mo na dito yan sa parking lever mo. O diba, simpleng-simple lang. Oo, salpak na siya. Alam nyo mga boss, kaya ako sinasabi yung mga ganyang pananalita para magkaroon kayo ng lakas ng loob gumawa ng sasakyan nyo. Kayo na mismo yung mag-DIY, makatipid kayo nang hindi kayo na papagastos ng malaki. Tapos dito sa ilalim mga boss, sa anchor nitong brake shoe, merong guide itong handbrake cable nyo. Itapat nyo lang siya ro, doon nyo siya ipasok, ibig kong sabihin. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong hold on pin. Itusok mo yan dito sa backplate mga boss. Ayan o, kita mo, lulusot yan dito sa brake shoe. Iayos ko muna itong camera mga boss para buo nyong makita yung paglagay ko nitong brake shoe. Ayan mga boss, yung hold on cap, kung makikita nyo na ilagay ko na yung hold on spring nya. Tapos isunod ko dyan itong hold on cap ulit. Gamit ka ngayon ng plier, ipitin mo yan. Pagkaipit mo, tsaka mo ngayon siya idiin at pihitin para mag-lock siya dito sa hold on pin. Yan kasi yung humahawak dito sa brake shoe. Tapos sa ilalim ng brake shoe, ilagay mo na yung maliit na return spring. Ikalawit mo na yan sa magkabilang dulo nitong brake shoe. Pag okay na, siguraduhin mo nakalapat ng maayos itong brake shoe mo dito sa anchor niya sa baba. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinisentro ko yan eh. Pag okay naman na siya, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang hold on pin. Itusok mo yan sa backplate niya. Lulusot dapat dito yan sa brake shoe. Ayan mga boss, lumusot na siya. Pero bago yon, isentro mo muna itong brake adjuster dito sa brake shoe. Para itong malaking return spring, maiduktong mo na yan dito sa brake shoe. Gamit ka lang naman dyan ulit ng manipis na flat screw para maiduktong mo yan dito sa isa pang brake shoe niya. Ayan mga boss, kung makita nyo, sinikbat ko itong return spring at pumasok na yan dito sa isa pang brake shoe. Pwede mo na ngayon ilagay itong hold on cap, itong hold on spring, kasama yung hold on cap nya dito sa ibabaw. Tapos gamit ka ulit dyan ng plier, ipitin mo itong hold on cap. Tsaka mo ngayon yan idiin. Pag nadiin mo na siya, tsaka mo ngayon pihitin itong hold on cap. O diba, nag-lock na siya dito sa hold on pin. Gamit ka na ngayon ng flat screw para mapihit mo na itong ipin ng brake adjuster. Kaya lang mga boss, ang pagpihit na ginagawa ko paluwag dahil nga sa bago itong brake shoe. Kaya paluwag mga boss dahil nga isusukat ko muna itong brake shoe para malaman ko kung gaano kalaki yung adjustment na ibibigay ko dito sa preno ni customer. Pero bago ko ilagay yung brake drum, pasadahan ko muna ng liha itong brake shoe dahil nga sa nahawak-hawakan ko yan mga boss. Pag okay na, dito naman ako sa brake drum. Liyahin ko rin yan kahit papano para kung may kumapit naman nakalawang dito sa brake drum niya or dumi, matanggal. At kung may magaspang, mapakinis ko. Tsaka ako ngayon punasan ng malinis na basahan yan. Pag okay na, gamit yung paintbrush, linisan ko muna itong backplate niya, pati itong brake shoe. Para malinis yan, pag isinukat ko na itong brake drum ni customer. Ayan na mga boss, isukat ko na yan. Kung mapapansin nyo, maluwag na siya, di ba? O, tsaka ngayon ako mag-a-adjust ng panibago. Pasensya na, hindi ko na-close up dito sa brake adjuster. Pero kung saan naman ako nagluwag ng pag-adjust ng preno, yan din naman yung pinihit ko. At dahil sa okay naman na yung pagkaka-adjust ko, ilagay ko na itong brake drum niya. Dapat mga boss, pag inilagay mo itong brake drum, mas maganda yung pag-adjust na medyo may sabit siya ng kaunti sa brake shoe. Basta mahalaga, pag nag-adjust kayo ng preno, wag naman sobra sa higpit. Dapat naiikot nyo yung brake drum. At higit sa lahat, dito sa magkabila ang preno nyo sa likuran, balanse yung pagkaka-adjust nyo. Siya nga pala mga boss, same procedure lang naman. Kabilaan itong brake shoe dito sa likod, pinalitan ko yan ng bago. Kaya pwede ko na ngayon i-check itong handbrake niya. Dapat maiksi na yan pag hinila. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hilahin ko na itong handbrake niya at sabi nga ni customer, good na yan. Tapos, para magkaalamanan na, iparoad test ko na ito kay customer.
para siya na yung humatol ng pagkakagawa ko dito sa preno. Biglay mo! Okay na, lakas na yan eh. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay na itong sasakyan ni customer. Before kasi yung mga boss, pag nagpreno siya, parang late yung pagtigil daw nitong sasakyan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat. Tapos preno mo bigla, yung pabigla. Okay na yan. Karga! Okay.